Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga teachers. Pinatataasan na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga public school teacher. Ito ang iniutos ng Pangulo sa Department of Budget and Management o DBM at Department of Education bilang pagkilala sa hirap at sakripisyo ng mga ito para sa kinabukasan ng bansa. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management o DBM at Department of Education o DepEd na itaas ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga guro sa pampublikong paaralan ngayong taon. Nang tanungin ukol sa kanyang komento sa SRI sa isang ambush interview, tinawag ng Pangulo na special category ang mga guro. Kaya nararapat lang mga aniya na dagdagan ang insentibo na natatanggap ng mga ito. Teachers are a special category, so we have to handle that individually. Target ng pamahalaan na maitaas ang SRI ng higit sa 1 milyong DepEd personnel sa 20,000 pesos mula sa kasalukuyang 18,000 pesos. Pinatitiyak ni PBBM sa DBM at DepEd na mailunsad ito nang hindi naaapektuhan ang mga natitirang mga fiscal responsibility. Inaasahan na maglalabas ang kagawaran ng anunsyo ukol sa implementasyon at timeline ng increased SRI kapag naisapanalisan nito ang pagbabudget. Pinasalamatan naman ni Education Secretary Sonny Angara ang direktibang ito mula sa Presidente na ani ay binibigyang diin ang papel ng mga guro sa paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, binigyang pagkilala naman ni PBBM ang 11 overseas Filipinos at 2 organisasyon na nagbigay karangalan sa bansa sa kani-kanilang mga larangan. Para sa Pangulo, simboloan niya sila ng pag-asa para sa bawat Pilipino na mahikayat na gumawa ng pagbabago sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ang programang ito sa ilalim ng Commission on Filipino Overseas ay kinukonsiderang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga individual at organisasyon na nakabase sa labas ng Pilipinas na nakapagbigay ng mahahalagang kontribusyon para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kani-kanilang propesyon at pagkakawang gawa. 11 individual at 2 organisasyon ang tumanggap ng parangal kabilang ang Philippine Nurses Association of New York at the Neurosurgery Outreach Foundation na parehong nakabase sa Amerika. 4 na kategorya ang awards, ang lingkod sa kapwa Pilipino, pamana ng Pilipino, banaag at kaanib ng bayan. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang natatanging adhikain ng mga awardee para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa kanilang mga komunidad. Your stories continue to inspire us to make a difference and to rise above whatever adversity we face. Salamat po sa ipamalas ninyong kabayanihan at kakayahan na nagbigay karangalan sa ating bansa, sa ating mga kababayan at sa Republika ng Pilipinas. Pinasalamatan rin ni Pangulong Marcos ang mga dayuhang individual at organisasyon sa pagpapakita ng suporta, malasakit at pag-aalaga sa overseas Filipino communities. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magbubukas naman ang bagong job position ng Department of Education matapos maipasa ang batas na nagsusulong sa mental health sa mga paaralan. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Millie Borja. Malapit nang magbukas ng bagong posisyon ng Department of Education dahil sa bagong batas na nagsusulong ng mental health sa mga paaralan. Sa ilalim ng Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act na magiging epektibo sa 2025, magtatatag ang mga pampubliko at pribadong paaralan ng care centers. Sa pamamagitan nito, magpapatupad ang mga naturang center ng iba't ibang programa na makatutulong sa kalusugang pangkaisipan. Ang care centers ay pamumunuan ng school counselor, kasama ang school counselor associates. Ayon kay Education Undersecretary Gina Gonong, kailangang magbuo ng plantilla positions at mag-hire ng mga counselor na naaayon sa batas. Nakasaad dito na pwedeng maging school counselor associates ang psychology at guidance and counseling graduates. Samantalang kailangang pasado sa licensure exam ang mga school counselor at school division counselor. Dagdag pa ni Undersecretary Gonong, tataas ang sweldo ng mga school counselor at maaari itong umabot sa 43,000 pesos kada buwan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng administrasyon ang pagsasaayos ng biyahe sa mga kalsada ngayong holiday season. Ayon sa Pangulo, ipinatutupad na ng Department of Transportation o DOTR ang mga hakbang para maibsan ang inaasahang traffic congestion. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board ang lahat ng mga hakbang para maibsan ang traffic congestion at matiyak ang maayos na biyahe sa mga kalsada sa bansa, lalo na ngayong holiday season. Sa naging talumpati ng Pangulo sa inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan, tama lang umano-ani ang timing ng pagsasaayos ng tulay, lalo na sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe ngayong Disyembre. Ang Candaba Viaduct ay may habang 5 kilometro na nagkokonekta sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Kumpiyansa din ng Presidente sa pamamagitan ng pagbubukas ng nasabing viaduct na uunlad ang Central Luzon at tataas ang economic at tourism activities sa rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang police visibility ng mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela upang mapanatili ang maayos at tahimik na pagdiriwang ng Pasko. Ang mga detalye tinutukan ni Edwin Duque. Tiniyak ni NPD Director Police Colonel Josepino Ligan, sapat ang pwersa ng kapulisan na nakakalat sa 4 na sulok ng Kamanaba ngayong Kapaskuhan. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taon. Sinabi ng opisyal na bagamat inaasahan na yung kaliwat ka ng mga selebrasyon, nakantabay pa rin ang pwersa ng PNP sa iba't ibang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naglabas na rin ito ng kautusan sa kanyang 4 na chief of police sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela na magkaroon ng matinding police visibility. Sinabi ni Ligan ang Pasko ay mananatiling simbolo ng pag-asa at pagkakaisa at kasiyahan sa bawat Pilipino. Tiniyak din ng opisyal na kaisa ang mga residente ng Kamanaba, ang mga pulis sa 24/7 na pagsasagawa ng patrol sa mga lansangan upang patiyak, partikular na ang mataong lugar at matiyak ang kaligtasan. Sa katunayan na niya ay nakipag-ugnayan na sila sa mga negosyante o may-ari ng mga establishmento upang maiwasan na rin ang anumang krimen ngayong holiday season. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula naman sa Enero ng susunod na taon, ang National Commission of Senior Citizens na ang inatasan ng magpapatupad ng Expanded Centenarians Act, kung saan pinapangako ng ahensya na ihahatid nito ang mga benepisyo sa mas mabisa at epektibong paraan para sa mga senior citizen. Narito ang report ni James Galange. Iniatas na sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ang pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act na magsisimula sa Enero ng susunod na taon. Layon ng NCSC ay makapaghatid ng mas komprehensibo at epektibong sistema sa paghahatid ng mga insentibo para sa mga benepisyaryo nito.
Nakapaloob sa nasabing batas ay ang pagbibigay ng pensyon para sa mga senior citizen na nakatungtong sa edad na 80, 85, 90 at 95 kung saan maaari makatanggap ng 10,000 cash incentive sa bawat milestone na kanilang maaabot. Habang nais rin ng ahensya na maisulong pang ibang mga batas para sa mga senior citizen tulad ng Centenarian Act of 2016 o ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo na 100,000 pesos para sa mga matatanda na umabot sa 100 taong gulang. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pahihintulutan na ngayong taon ang pagsasagawa ng simbang gabi kahit hindi ito ganapin sa loob ng simbahan tulad ng mga opisina at iba pang venues. Narito ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Papayagan na ng simbahang Katolika ang pagsasagawa ng tradisyonal na simbang gabi o Dawn Masses sa mga opisina o iba pang venues at kahit hindi sa loob ng simbahan. Ayon sa isang circular na inisyo ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, maaari na itong gawin kahit hindi sa mga simbahan o shrine basta makahingi ng permiso mula sa Archdiocese of Manila. Kasabay nito, hinikayat naman ni Advincula ang mga pamilyang Pilipino na dumalo ng misa at kumpletuhin ang 9 na araw ng simbang gabi. Magsisimula ang simbang gabi sa December 16 hanggang 24 ng madaling araw habang ang anticipated mass naman ay mag-uumpisa ng December 15 at magtatapos sa December 23 sa bisperas ng Pasko. Maaaring magsimula ang misa ng alas 6 ng gabi habang sa huling misa ay gagawin ang isang liturgy ng midnight mass ng Pasko. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Gumawa ng kasaysayan ng Philippine Floorball Team matapos makapasok sa playoffs ng IFF Men's World Floorball Championships sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Isang historic milestone kung maituturing ang pagpasok ng Philippine Floorball Team sa playoffs ng IFF Men's World Floorball Championships. Tinalo ng men's national team ang Canada sa isang thrilling 4-3 victory noong Martes sa Sweden. With less than a minute remaining in the game, isang crucial save ang naitala ni Patrick Nesbo matapos nitong madinay ang long-range shot ng North Americans para makuha ang kauna-unahang playoff berth ng Pilipinas sa naturang championship. Dahil sa panalong ito, hindi lamang nakuha ng Pilipinas ang kanilang best finish sa tournament, kundi nasecure ang unang World Games appearance sa China sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pasok naman sa listahan ng Pilipinas sa 100 Best Cuisines in the World na inilabas ng Taste Atlas. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Angelica Cosme. Muli na namang napatunayan na pang world class ang pagkaing Pinoy. Ito'y matapos mapabilang ang Pilipinas sa inilabas na 100 Best Cuisines in the World ng International Food Database na Taste Atlas. Sa naturang listahan, nasa 36 spot ang bansa with 4.21 rating. At kabilang sa mga ibinida ritong must-try na Filipino food ay sinigang at inasal na manok na matatandaang nakuha ang ikauna at ikalawang puwesto sa Best Rated Filipino Dish noong September. Kasali rin ang Lumpiang Shanghai na nakapasok naman sa Top 100 Southeast Asian Street Food this year. Kaya hindi ng bulalo nakabilang din sa 50 Best Soups in the World kasamang sinigang. At syempre, may pambato rin tayo pagdating sa panghimagas. At yan ay ang leche flan na matatandaang nakapasok naman noon sa Best Custards sa buong mundo. Samantala, ang nanguna sa inilabas sa 100 Best Cuisines in the World ng Taste Atlas ay ang Greece. Nasa second spot ang Italy at pangatlo ang Mexico. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay Good Vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ni Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.